Marcy and Gerald, ano ba kayo? Pa-victim, victim or pa-fall? Sige, bis natin, Perty. Feeling ko dahil ikaw talaga tayo. Kaya nagsulat yan eh. Isa ka ba? Feeling ko po ako ay dating pa-victim. Bakit pa-victim, Perty? Kasi parang feeling ko naman marami ng mga taong naka-experience na pa-victim ng pa-fall, di ba? Thank you. Feeling ko naman lahat ng kalilay. Siyempre si Jansen, ako masaya love life na kay Jansen. Ikaw ba pa-victim or pa-fall? Pa-victim ako dati, pero never ako naging pa-fall. Sige, ikaw naman, Patrick. Victim din siguro. Ang babait na lang lahat. Ang babait na ng mga writers. Siyempre, nag-expect tayo ng iba rito kay Direk Dan eh. Direk Dan, pa-victim or pa-fall? Dami hugot ni Direk Dandan. Hindi, victim talaga ako. Victim. Okay, sige. Ikaw naman, RC. Totoo ba yun, Direk? Oo nga. Ano? Ikaw expert dyan eh. Ako siguro pa-victim dati. Ngayon pa-fall na. Konti lang, medyo. Salarit. Halo halo. Mix. Ngayon, no? Mix. Mix. Ikaw naman, Che. Patay. Ayun na. Ang Alam aga. na natin sagot dyan. Tinatanong ko na. Tatanungin ko ba ito? Hindi. Sa tingin ko lahat naman tayo naging victim eh sa point ng, di ba, sa ibang sitwasyon natin. Pero, ando naman ako na... yun. Sino daw kailangan sabihin? Hindi ba verbal? Okay, dahil dyan, umpisa natin. Sino ba na gusto magtanong? Si Mami Jo. Ma'am, pakilala. Hello. Mami Jo, pa-victim ka ba? Mami Jo, lagi pa. Kaya ako magtatanong. Congratulations. Siguro I'd like to ask muna direct. Kasi from all the blockbusters you made, what makes this movie truly different? And we are all excited. Itong pelikula po, ano po kasi siya very light lang siya, tsaka sexy siyang rom-com. So yung added level ng maturity and sexiness ng pelikula actually first time ko kung magawa itong ganitong pelikula na kinaryo ng love scenes. First time niyo rin po with the writers? Naka-work ko na po sila pero as a cinematographer, as a director first time. Tapos was it, kasi this is the first time we'll see RC as the lead. Ano po ito po ba yung choice ninyo talagang binigay sa inyo na siya yung lead? Opo, silang dalawa. Sila na yung lead. Opo. Ayun, excited, nung nalaman ko po na sila, excited ako kasi bago eh. So pag bago, pwede paglaruan, pwede natin gawin. So nag-usap pa kami tatlo. Paano yung atake doon sa character, ganun. Meron po, kasi medyo what I noticed from the film is the exciting reality of the particular language you're using in the movie na medyo talagang totoong-totoo. Kaya lalong excited ng lahat ng tao. Marami po ba kaming medyo mas aabangan pa na hindi nakikita sa trailer? Napakadami po. Yung pala, kung natuwa na po kayo dun sa makeup tutorial sa trailer, mas matutuwa po kayo sa nasa loob. As in, yung mga, basta, without giving spoilers. Yun po. Pwede po bang makilala namin yung mga writers? Kasi puro mga bata no? Medyo. Hello, ako po si Perty Brinyas. Ayun ang nagawa mo. Ano po galing po akong teatro. So yung mga sinulat ko po, mga plays. So, yun po. Tapos, ito po yung first project ko with Star Cinema. Opo. Ayun po, ako po si Jancy Nicolas. Creative assistant po ako dito sa Star Cinema. So, nakagawa na po ako ng mga projects na usually rom-com like It Takes a Man and a Woman and Crazy Beautiful You din po, I co-wrote it. Tapos, You're My Boss. And basta marami pong mga rom-com and A Second Chance po, yun, naging creative assistant din po ako doon. So, ito po yung second kong sinulat na screenplay. Hello, Patrick Valencia po. Ang first ko pong sinulat, Halik sa Hangin.
Sir Enrico Santos. Tapos yung next po yung Etiquette for Mistresses with Chris Gaston. Tapos ito po yung Wow. So, nakasama mo na si Sir Gerald. No? Yes, pero hindi kasi ako bumibisita sa set doon. Ito, araw-araw sila nasa set. Araw-araw nandun ako. Tapos ngayon ka lang siya sobrang na-meet talaga. Siguro my last question would be for the two cast. So, ano yung medyo na-discover nyo sa isa't isa? Kasi it's your first time working together. Lahat, marami. Kasi first time namin nagsama. Dito lang kami nagkakilala sa movie na to. Yung first day namin, or yung look test namin, doon kami una nagkakilala. So, bilang isang tao, marami akong na-discover kay RC na kita mo na talagang gusto niya yung ginagawa niya. Yung mahal niya yung trabaho niya, kahit segue-segue siya, kahit sobrang pagod na, kumbaga lagi nakangiti. Isang beses lang hindi nakangiti nung nakatulog siya sa eksena, pero yun lang. So, nakakabilib siya, nakakabilib. And a very strong woman, very strong. Sa bloopers yun? Oh my gosh. Well, ayun nga. So, dati nag-hi-hi lang kami sa isa't isa. Akalain mo ba na si Gerald talaga ay napaka-gentleman? Unang-una, he's very generous and kaya hindi talaga ako nagtataka na maraming nafo-fall sa kanya. Okay, tama na. Oo. Kasi, oo, basta yung mga small gestures na yung lalabas niya yung folding bed niya, yung chair niya. Labas mo, oops, biglang nandun na ako yung pauupuin niya instead na siya yung magpahinga. Yung mga ganun small gestures na I really do appreciate. Yun, sobrang kinilig. Sige po, babalik ako mamaya, may mga tanong pa ako, kaya baka sabihin nila ako na lang Ayan, Sergeant of Gian. Ako magtatanong. Kasi napanood namin yung parts of the movie. Gulong-gulo na kasi kami. So, tanong namin para kay Gerald at kay RC. At kay Direk. Hindi kasi namin alam kung anong pwede namin consider na pinaka-sexy aspect kay RC tsaka kay Gerald eh. Ano nga ba sa tingin mo, RC, ang pinaka-sexy kay Gerald? Bukod sa napaka-sexy niyang katawan, mata. Mata. Ikaw, Gerald. Arms, chest, abs, lahat. Mata. Siguro kasi nag-dub ako nung isang araw eh. Dinub ko yung photo shoot scene namin, yung unang sexy, love scene namin. Ayoko na sinasabi sexy, dapat love scene. Dapat love scene. Medyo nawintang talaga ako eh. Kasi kahit ako yung nasa screen, sabi ko kung totoong buhay na to, ganitong sitwasyon, tas ganito kagandang babae, naghubad sa harapan mo, wala na. Tapos nang wala nang usap-usap pa. Kumbaga, ganun kalakas yung dating niya. Kumbaga, kahit sino kasama sa screen, sa kanya ka mapapatingin talaga. So what do you think makes her sexy? Everything about her. Pero mas sexy yung yung personality niya. Yun. Direct Dan. Ano sa tingin mo Ang pinaka-sexy kay Direct Dan. Ito naman. Yung goal kasi, nung una, ako, parang pag pinapanood ko yung pelikula nung ini-edit siya, parang sana yung goal is you want to be like Jake. Tapos may in love ka sa character kay Tintin. So yung ganun. In terms sa sexiness factor kasi, well, given na naman na it's sexy talaga nilang dalawa. Pero kasi yung connection nila yung mas attractive on screen, I think. Direct, mahirap pa mag-direct ng love scene. Medyo lalo lang po may binabantay ang rating. Ayun. So, yun po. Doon interesado si Tita. Direct. Hindi, para kay, anong masasabi na lang ni RC tuwing sinasabi ng mga tao that you're the next big leading lady? Yes. Well, it's just overwhelming and I really don't know what to say. But of course, I want to thank Star Cinema, ABS-CBN for this wonderful opportunity. You know, to be able to showcase my talent and ayun, I don't know what to say and I don't know how to thank them enough.
Tsaka nung pinanood namin, isang batik ang direktor ang nagsabi kay Gerald na this is perhaps the most natural na Gerald Anderson na nakita nila. So congratulations. Thank you. Yes. Thank you. Okay. Feeling ko sa mga susunod na magtatanong, ito si Oreo. Kanina ka pa nakikita yung kamay mo. Gumaganon ka. Porque nakabalit ako. Ako agad na kita mo. Ayaw. Ay, sige na ito na Sabi ko si Oreo. Ay, tina naman. Agad-agad. Ayan. Eto na nga. Nako-conscious si Oreo. Feeling ko dahil nasa mo si Gerald. Yeah. Kilala kita. Agad. Hindi, sige. Ito, tanong ko. How was it working yung buong process ng movie? Sa inyo, lahat. Ayun tumingin. Ayaw mo Ayaw mo sa iyo yung tanong. Ayaw mo Hindi, para sa akin, yun nga, parang hindi kami shooting ng movie. Napaka parang kami nag-uusap lang. Dapat, ito, eye contact tayo. Agad na. Hindi. Wala nga siyang matay. Wala na. Pero yun, sabi ko nga, parang hindi kami nag-shooting eh. Lalo na yung eksena, nag-uusap lang kami, tapos bago matik, nag-uusap kami. May mga ibang eksena, medyo, paminom kami ng isang shot ng tequila para maging mas, yung kumbaga, ginagawa namin yung pinaka-natural na kaya namin gawin. So parang sobrang conversational lang yung mga eksena. It was very light and refreshing. Kasi from passion na sobrang heavy, segue, and then nag-shoot ako ng movie na ganito na, which is very light and happy. Ano lang, very natural lang lumalabas lahat ng eksena. Alam mo yun, talagang kaya makaka-relate yung mga tao kasi we give our own opinion as well sa isang sitwasyon, sa isang eksena na binigay sa amin. And meron kaming hiwalay na argument sa labas ng camera bago namin isalang, bago namin i-shoot yun. So, ayun, very happy. Ayun, very collaborative kasi yung set. Tsaka very fun siya. Kumbaga parang ako I welcome suggestions, not only from the actors, from the cinematographer, from everyone talaga. So parang ang natural tuloy ng workflow. Tapos minsan yung script parang ano yung pwede natin gawing gimmick dito kasi magto-talking heads ulit si RC. So yun, parang di ba ang daming kasi pinaglalaroan namin yung yung script. So sobrang saya. So sa set pa lang tawa na kami ng tawa doon sa mga eksena. Second question. Ano yung pinakamahirap na eksena na ginawa niyo sa movie? For me, probably it's the love scene. Kasi daming nga kailangan bantayan and talagang skimpy yung suot ko. Halos wala na akong suot. But si Gerald was, he's such a gentleman. He assisted me all the way through, from the beginning till the end. Siya pa minsan nag-aabot ng robe ko. And ganun din si Direk Dan. Sobrang inalalayan nila ako. And trust them, So, for me, siguro yun. And also the longest. Parang to shoot that one scene, it took us more than 12 hours just for one scene. A day. Di ba? Ajay, ikaw naman. Tapos nung napanood ko yung eksena, maganda pero sabi, oh my God, ang bilis lang. Sabi, 1 minute na ata. Grabe yun, napala agad yun. Pero maganda. Ang ganda ng kung paano ginawa ni Direk eh. Galing. Ano yung tanong? Ano yung pinakamahirap? Wow. Siguro, Nakatulog ako na. yung nakatulog siya kasi wala akong ka-eksena eh. Wala akong ka-eksena. Hindi, siguro po yung eksena na yung ako mismo nagsulat nung kung ano po yung sasabihin ko. Kasi may isang eksena pinagawa sa nila direct na ako mismo magsulat. Parang ginaya ko yung video blog niya. Nag-upload din ako ng sarili kong video. Parang ganun. Pero hindi makeup. Hindi ako nag-makeup. Yun, siguro kasi parang that scene para magawa ko ng tama had to be the most honest scene na kaya kong gawin. And sobrang close to home yung mga linya ko kasi syempre sa akin mismo galing. So,
Yun siguro ang pinakamahirap para sa akin. Sa Direk Dan, pinakameron na dinirect mo na scene. Ako yung Japanese restaurant. Kasi nakatulog siya. Hindi kasi factor in may fatigue. Yung, lahat yung tapos parang yun kasi yung sa pelikula yung start yung pinakilig pinakamataas. Tapos 9 AM na. Tapos medyo yun yung mahirap talaga. Last question. Anong special dito sa movie na to? Bakit kailangan siya parang Marami pong mga tanong. Siguro, yun, tatanungin mo yung sarili mo kung single ba, bakit hanggang ngayon single pa rin ako? Or kung in a relationship ka, tatanungin mo yung sarili mo, is, kumbaga, gusto ko talaga to, masaya ako? Or yun, mas may in love ka. Mas may in love ka sa partner mo. Or pagtapos mo ng sine, baka dun mismo maghahanap ka ng girlfriend o boyfriend mo. May in love ka, matatawa ka, maiyak ka lahat, kikiligin ka. Lahat ng experience dito sa movie, mararanasan yun. So, yun. Tingnan mo nga si John. Ayan, pinakamahirap para sa'yo. Ayan. Tingin ko, tanong din natin yung writer. Sa inyo, dun sa buong nung sinulat niya siya. Ay, sa RC. Hindi, sa RC. Kailangan. Ay, hindi, inaabot ko yung mic. Inaabot ko. Grabe siya. Kayo, anong pinakamahirap dun na, tingin nyo na eksena na dun sa sinulat niyo? Or pinakamahirap na, lahat pala. Ikaw, lahat kasi doon na sinusulat. Yung lahat. Bago script. Siguro yung, ang top of mind, naisip ko yung sa beach. Kasi isang mahaba yung 12 pages, yung binigay nga namin sa kanila, sip na lurky sila eh. Parang ang haba, pero kailangan para napag-usapan namin nila direct na it's a long conversation. Akala mo, first time nila nagkita, pero parang 10 years na sila magkakilala. So, di ba, it started na parang, ayun, nakita niyo sa trailer na parang lumapit si Tintin kay niyo light me up, tapos mahabang eksena yun. Isang mahabang eksena na kailangan nilang abangan. Kasi ang ganda nung, mahirap siya, but at the same time, nakaka-enjoy siyang isulat. Tapos doon nag-start yung he said, she said, na dynamics ng dalawang characters na very parang apparent dun sa movie na isa siya sa mga siguro kakaiba din dun sa movie na he said, she said siya na parang nagbabasa ng women are from Venus, men are from Mars na book. Parang ganun. Ay. Patrick. Ako, for me, yung beach scene din. Kasi before pa mag-take, yung nag-revise pa kami, tapos lahat nakatingin sa amin, hinihintay yung script namin. So may pending. Nakaabang, tapos parang nagsusulat-sulat kami, ganyan. Tapos parang maraming ang times na doon na nagsusulat, doon na nagpiprint, diretso, bigay sa kanila, ganyan. Minsan naka-laptop ako, nandun ako sa eksena, bibigay ko, nakaganyan. Ayun, tapos pero, kahit gano'n, parang sobrang gaan kasi nagtutulungan lahat. Parang si Direk grabing input, si RC, tapos si Jen nagsulat pa for himself dun sa eksena. Tapos isang beses nagkaroon pa kami before nung take na parang nag-argue yung buong staff kung ito ba yung sasabihin ng character or hindi. Na kung tama ba na ganito, ito ba yung papatunguhan. Lahat talaga nag-brainstorm doon. So parang gumagaan for us writers. Tapos parang mas nagiging totoo yung eksena, yung dialogue kasi nanggagaling sa lahat. So yun. Ikaw, Bert. Sa akin siguro yung yung lahat ng getting to know nila, yung conversations nila. Yung mga certain topics kasi, di ba, na pag-uusapan. Tapos, he said, she said. So habang sinusulat ko, babae. Tapos bigla, ano sagot ng lalaki? Parang gano'n. So nagsishift ka din ng character? Nagsishift. Pag natapos ko yung script, di ko nakilala yung sarili. So, considering na kami tatlo ang writers, ang laking tulong ni Derek for the male point of view na kinailangan namin for the movie. Kaya, kinoconsider namin si Derek actually as our co-writer. Sobrang. Pero singit ko lang yung beach, basta yung pinaka-favorite ko eksena sa wala lang, basta kailangan nyo mapanood yung movie for isa sa pinakamahabang eksena. Pinakamarami din niya. Ginamit dun sa isang tanong. Di ba siya sumasagot? Nasasagot ako si RC. Pinapasagot ko talaga. Ano po? Pinapasagot. Yung experience. Nakalusot na ako. Pinaka-special, lahat.
lahat ng eksena kasi alam namin na pinaghirapan talaga namin to and nanggaling talaga sa amin yung mga ibang linya doon. Kaya yun, abangan na lang nila. Okay po. Next natin, Cash. Good afternoon, Direk. I'm just curious kasi like si Direk Tonet kasi is a sucker of happy endings. How do you differentiate yourself as a director? Your interests? Sa ending kasi tinitignan ko kung halimbawa deserve ba ng characters yung happy ending or hindi. Doon ko lang binibase. Tapos kung hindi man nila deserve, bakit? At kung deserve ba nila, bakit? Yan. So doon ko tinitignan kung saan pupunta yung story. My second question goes to Gerald and to RC. How do you mend? How do you move on? And how do you pamper yourself from a broken heart? Hanap ng bago. Sorry. RC? Pinasa na kayo. Well, as much as possible, you surround yourself with important people, and yung mga taong to na whose opinion matters the most sa'yo. Like right now, di ba, mahirap mag-move on, depende, iba-ibang sitwasyon eh. Di ba, hindi lang dahil sa iniwan ka ng boyfriend mo, di ba? Hindi lang yun, paano pag iniwan ka ng loved one mo? No. Then, for example, which is right now I am going through. My dad passed while I'm doing the movie, so it's really hard, you know. But you just got to accept na everything happens for a reason, you know, and lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose, you know. Everything has, you know, after this situation you've passed through this experience, you will learn something from it. There's a teaching, and you just got to accept it, and you apply it to your next experience. The next time it won't happen to me again. This is kung ikaw ay iniwan or naloko, di ba? So yun, and yun. Yun lang. Thank you. Thank you. Gerald. Sagot pa ba ako? Parang mababaw naman ako. Parang nakakaya naman. Diyos ko naman. Huwag mo na. That's it. Pero nakakatuwa din kay RC, no? Parang yung sobrang professional niya na kahit na gano'n na may pinagdadaanan, pero ito, maharap pa rin siya kasi, di ba? Iba. Thank you, RC, syempre, sa pagbibigay din sa amin ng time para maka-attend dito sa vlog ko natin. Ayun, so naman siya. Hello po, babalikan ko si Derek. Kasi medyo related doon sa tanong niya. Kasi minsan tinatanong ko, you and Direk Tonet, talagang perfect when you work together. Kasi proven, tested. How do you think you can describe what makes you different from Tonet pagdating dun sa pagdidirect? Kumbaga, paano ang male point of view ng rom-com sa female point of view? Actually, hindi po talaga ako aware eh. Parang after, ano ba yung mga ibang friends ko pag napapanood na yung pelikula, sinasabi nila na yung pag gumagawa daw ng pelikula, mas POV na lalaki. Sabi ko, sana, di ba? Ganon. Yun lang po. Hindi po kasi ako aware kung may sinasadya ba or ganon. Pero sa set kasi, si Tonet kasi writer siya eh. Doon kami nagkakaiba ng workflow. Si Tonet kasi very strict siya sa lines. Ayun. Tsaka iba din siya mag-mount ng eksena. Ayun po. Tsaka mukha pong pag-uusap